numero 1 sa aksyon. DCMM Balita Ngayon. Ilang linggo bagong pagpasok ng bagong taon, ininadaing ng sama ng mga manufacturer ng paputok ang presensya ng mga iligal na nagbebenta ng paputok sa ilang lugar. Sinabi sa DZMM ni Lea Alapide, Vice President ng Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated, na bagaman maayos ang takbo ng negosyo ng mga nagtitinda ng paputok, hindi pa rin umano nasasawata ang mga illegal vendor gaya sa Divisoria, Maynila. Dito sa may parte ng Divisoria, wala naman pong zone for fireworks. May mga nagtitinda po doon. May presence pa rin po ng mga illegal vendors doon who did not even underwent any form of seminar, safety seminar, para po sana alam nilang pangalagaan yung kanilang mga paninda. Kung may disgrasya somewhere, kami rin pong lehitimong dealers o manufacturers ang nahihigpitan. Sa ibang balita, puspusan na rin ang paghahanda ng mga pantalan sa Mindoro sa dagsa ng mga pasahero magbabakasyon ngayong Pasko. Sinabi sa DZMM ni Joy Manansala, Port Manager ng Mindoro Port Management Office, na kayang tumanggap ng mga pasahero ang mga pantalan sa lawigan at may mga nakalatag ng hakbang bago pa man magsimula kanilang Oplan Pasko. Tiniyak din ni Manansala na hindi makaabala sa mga pasahero ang mga ginagawang pagsasaayos sa Calapan Port. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril. DCMM Balita Ngayon. Tinatawagan ang lahat ng manggagawa at namumuhunang Pilipino. Narito na ang programang Hatid ay Balitang Napapanahon. Programa at serbisyong tapat at aksyong mabilis para sa inyo. Aksyon Dole sa DZMM. Manggagawa ka man o namumuhunan, bida ka dito! Bida ka dito! Sa pangunguna ng Department of Labor and Employment, sama-sama nating abutin ang marangal at maunlad na bagong Pilipinas. Aksyon Dole sa DZMM. Kasama ang mutya ng masa Doris Bigornia at Dole Assistant Secretary Leng Serrano. Aksyon Dole! Aksyon Dole sa DZMM! Game na tayo, Sabado no? Oo, nagmamadali tayo pagka ganyan, Sabado. Magandang umaga, huwag na po kayong pupungas-pungas dyan. Pagka ganitong araw, alam nyo naman, memoryado nyo na dapat yan, na itong programa na ito ay para sa ating lahat. Manggagawa, employer, siyempre, mga magkakapamilya, magkaserbisyo, sama-sama po tayo ngayon. At isang maunlad na umaga nga po sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, 12 days na lang, Pasko na! Nice! Asan kaya ang ating mga kariguluan? Ay, mga inaanak, babay. Ay, ganun kaagad. Patatawarin. Ito nga po ang programang para sa bawat Pilipino. Maghahatid ng balita, aksyon at serbisyo sa inyo. Ako po, si Doris Bigornia. Magandang umaga, partner. At Good magandang morning. umaga sa mga nakikinig at nanonood sa ating umaga. Ako po si Leng Serrano mula sa Department of Labor and Employment. Maghahatid ng mabilis at tapat na serbisyo para sa maunlad na bagong Pilipinas. At ito nga po ang Aksyon Dole sa DZMM. At Glenn, bago ko yan basahin, no? Partner, ramdam mo na ba ang Pasko? Oo nga, ilang araw na lang pero syempre ramdam. Ramdam. Lalo na ikaw kasi meron ka mga anak Yes. na maliliit, mga chikiting. Total na nabanggit mo, batiin ko na rin. Good morning, Yan. Shelo, Cassie, at syempre sa aking may bahay na si Corinne. Ay, naku, dapat si Corinne babatiin. Handa na ba mga regalo? Yes, partner. Oo. Syempre ang spirit of Christmas ay yan ay masaya.
Tama, Hindi lang sa oo. pagtanggap, sa pagbibigay rin. Tama. Pero sabi mo nga, sabi mo nga, inaanak, see you next year? Hindi, biro lang. Ang ano tayo pagkasyahin natin ang lahat ng gastos natin. Dahil wag naman po tayong masyadong, ano yung tawag doon, partner, magpapabongga ka nga. Extravagant, yes. Oo. Ay, importante yun, na pag nasi-celebrate kasama ang pamilya, may Correct. nabibigay kahit papaano. Tama. Basta masaya lang. Oo, Yan, yun naman ang partner importante. Masaya, Yes. magkakasama tayong lahat. O, yung mga nag-aaway, magkabati na po kayo. Yung mga may utang, magbayad na po kayo. Ganun. At yung wala namang utang, umutang pa ulit kayo. Ayan, ganyan lang. Paikot-ikot lang, partner. Correct, oo. Pero napakabilis ng panahon. Sabi mo Parang pa, sinabi mo December pa. na kaagad. Kaya nga Oo. Tapos maya-maya, bagong taon na. Yes. Ay nako, at syempre pag bagong taon, sasalubungin yan. Mamaya sasabihin namin kung bakit ako sumegway sa bagong taon. Yan, Yan. partner. Usap-usapan ngayon nga yung mga pinipilit na sumayaw sa mga Christmas party at sinasabing paparusahan ng employer. Katuwaan sa iba pero seryoso partner pwede mo ba ireklamo ang mga nagpupumilit na pasayawin ang mga empleyado sa Christmas parties na may karampatang parusa kapag hindi ganawa, lalo na po asik yung mga bagong empleyado. Sila yung mga kumbaga ay balagoong, di ba silang taya? Nahahain. Oh, yes, Oo. partner. Ang maiksing sagot ho dyan ay opo. Pwede mo lang. Pwede. 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 Oh. Pero, syempre, babalik nga tayo sa napag-usapin. Ano Oo. bang talagang essence ng celebration ng Christmas? Correct, Of course, correct. bukod sa recognition ng birth, of course, ni Jesus, Oo. syempre nandiyan ang spirit of camaraderie within the work atmosphere. So siguro sa mga activities, marami yan, sigurado partner. Oo. Syempre may kantsaw, sayaw, kanta ka Correct, naman. correct. Oo. Siguro maganda rin on the part of the workers, medyo sport ka lang. Tama. Lalo tama. na pag sabihin ni employer, ng iyong employer, may ano yan, may price. Yo, Baka pag may price, hindi ka, wala nang reklamo yun. mauna ka na. Oo. Pero syempre, for the employers, para may ang paalala rin siguro kahit Oo. paano recognition sa mga cultural o Tama. mga religious preferences ng ating mga manggagawa, pati Oo. mga personal preferences. Correct. Pero sana in the spirit again of camaraderie, celebrating Christmas, sana hindi na ho maging issue yan. Oo. Diba? Wag na- Biru-biruan lang Huwag naman. nang umabot sa mga reklamuhan o Oo. katuwaan lang. Kaya lang, siyempre dapat meron ding boundaries. Yes. Ikaw mo nga, no? At saka yung, kumbaga, ay walang bastusan. Oh, yes. Wag Syempre. babastusin. Oo, kaya okay lang tayo. Tapos kung nahihiya ka, tapos pinipilit ka pa rin, sabihin mo ng maayos. Kung ayaw talaga ay walang pilitan. Walang pilitan. Paalala sa ating mga employer, siguro yan, walang pilitan. Especially Oo. kung ayaw, wag rin parusahan. Oo nga. Oo, yes. Ay, naku, wag na, tsaka mamaya nag-aaway-away na. Hindi maganda party lang ito. Party lang. Oo. Dapat masaya. Yes. Okay. Akyat na tayo dahil nabasa na, ano natin yan. Yeah. Okay. Dapat lang nating malaman lahat ngayon na tayo'y napapakinggan sa DZMM, ano ba yan? DZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR, regional stations at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel. Available din po kami sa free-to-air digital TV sa Channel 31, PRTV Prime Media at napapanood din tayo sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel o TFC at sa iWant. Maaari kayong mag-comment sa ating live stream sa Facebook at YouTube pages ng Department of Labor and Employment, DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Pwede po kayong tumawag sa 892-44101, local 5671, 5672-5673 at magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradyo Viber 0919-2783,000. Babasahin at sasagutin po natin ng mga yan mamaya. Yes, at yung inyong mga question, handa nyo na. Yan. Lalo na tayo mga mahilig sa party-party kung ano ang pwede natin at hindi pwedeng dalhin sa mga party na yan. O Ayan. maski sa bahay, yung tayong mga pamilya, no? Sinususpense ko lang kayo talaga. Lalo na nandoon sa sektor na yon ng paggawa na yon. Samantala, narito na po ang ating mga balik trabaho. Mga issue sa trabaho at negosyo,
Balita sa sahod, benepisyo at pag-unlad ng bawat Pilipino, hatid sa inyo ng Balitrabaho! Balitrabaho! Mahigpit na babantayan ng Department of Labor and Employment ang pagtalima ng pyrotechnics industry sa mga umiiral na occupational safety and health o OSH rules ngayong holiday season. Nilagdaan ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang Labor Advisory Number 18 Series of 2025 noong ika-22 ng Nobyembre kung saan ipinaaalala ng DOLE ang pagsunod sa lahat ng patakaran kaugnay ng paggamit, paggawa at pag-imbak ng paputok at pailaw. Inatasan din ang mga regional office ng DOLE na makipag-ugnayan sa PNP, Bureau of Fire Protection at mga lokal na pamahalaan para mapigilan ang anumang hindi ligtas na operasyon na maaaring magdulot ng mapanganib sa manggagawa pati na rin sa industriya ng pyrotechnics. Ito partner, kinilala ng DOLE ang kabayanihan ng wing van driver na tumulong sa ilang residente na trap sa baha sa kasagsagan ng Bagyong Tino sa Liloan, Cebu noong ika-4 ng Nobyembre. Sa halip na lumikas, hindi nagdalawang isip si Francis Anthony Narvasa na gamitin ang wing van ng kanilang kumpanya para sagipin ang 6 na residenteng naipit sa baha hanggang sa dumating ang grupo ng mga rescuers. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, pinagkaloob ng DOLE si Francis ng plaque of commendation at 10,000 piso mula sa Regional Tripartite Industrial Peace Council ng Central Visayas. Nagsasagawa din ng interview at verification ng DOLE Tri-City Field Office ng rehiyon upang tignan kung maaaring mabigyan si Francis ng livelihood assistance. Bagong bayani to si Francis. Oo. Oo, saludo. Saludo tayo dyan, partner. Oo. Patuloy na pinauiigting naman ng DOLE ang mga programa para sa kapakanan at kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino. Noong Oktubre, umabot na sa 32,000 ang na mga establishmento ang nainspeksyon ng DOLE upang matiyak na ligtas at maayos ang kondisyon ng mga manggagawa sa kani-kanilang mga lugar na pagawaan. Mahigit 500 na rin ang isinagawang Occupational Safety and Health Training Program kung saan sakop ang halos 22,000 manggagawa mula sa mahigit 14,000 kumpanya. Layunin ng mga pagsasanay na bigyan ang mga manggagawa at employer na din ng sapat na kaalaman upang maiwasan ang aksidente at mapanatili ang ligtas na lugar trabaho. Nauna nang pinagtibay ng DOLE ang pangako sa mas ligtas na paggawaan sa pamamagitan ng paglagda sa revised re-implementing rules and regulation ng batas at nalayong palakasin ang pagtalima sa occupational safety and health standards. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang job fair at digital upskilling event na inorganisa ng DOLE, katuwang ang Private Sector Advisory Council or PSAC at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa SM Mall of Asia Hall noong ika-11 ng Disyembre. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagaan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang makapagbigay ng karagdagang trabaho at pagpapabuti o pagpapalakas ng kasanayan ng mga manggagawang Pilipino. 30 aplikante ang hired on the spot o agad nabigyan ng trabaho sa job fair na nilahukan ng mahigit 100 employer at nag-alok ng mahigit 2,800 na trabaho sa sektor ng manufacturing, retail at business process outsourcing. Itong kaganapan ay bukod sa isinagawang job fair ng DOLE sa iba't ibang rehiyon upang tiyaking may pagkakataon ang lahat ng Pilipino na makahanap ng trabaho. Tampok din sa job fair ang aktibidad ng Department of Information and Communications Technology hinggil sa artificial intelligence at digital upskilling learning sessions para sa mga participants. Partner, ang dami palang nabigyan ng trabaho dyan sa Yes. job fair na yan. Yes, partner. Oo. Pasok pa rin ba yan doon sa selebrasyon ng anniversary ng DOLE? Ay well, titignan natin kasama na rin ho siya. Pero
banggit nga natin, napag-usapan natin last Saturday, meron ho tayong 38 job fairs na isinagawa noong week-long noong December 8, first week of December. At napag-usapan na ho natin ang mga nabigay natin dyan, partner. Bukod sa meron tayong 6,700 job seekers, meron rin ho tayong ito maganda, partner. Higit 1,000 po ang hard on the spot. Wow. O agad-agad nakakuha ng trabaho dito po sa mga pinagdiriwang natin job fair noong linggo ng anniversary, 92nd anniversary ng DOLE. Kaya nga, so tuloy-tuloy pa rin ang job fair kasi baka sabihin ng mga ibang tao, meron lang kasing, pumunta lang kasi ang Pangulong Bongbong doon, kaya kayo nagja-job fair, nagpapapogi kayo, hindi naman gano'n. Hindi naman, partner. Ito lang po yung isang napuntahan ng Pangulo. Pero dun sa ating mga iba't ibang rehiyon, all nationwide tayo, partner, all regions, kasi talagang pinapaabot natin ang ating serbisyo. Siyempre, importante yan, job fair. Pero nasabi nga natin nung nakaraang linggo, hindi lang po job fair nandyan. Meron po ibang mga one-stop shop, mga caravan, ang ating partnership with the other government agencies. Pwede po kayong kumuha ng mga sa PSA, mga birth certificate, para ready NBI clearance, lahat po ng mga kailangang dokumento, nandyan ho sa one-stop shop. Kaya talagang pinapadali ho natin. Hindi lang ho yung vacancies ang inaalok natin, pati yung agaran makakuha ng trabaho, para agaran rin yung mga yung kanilang mga pagkuha ng dokumento. Yun naman mga importante dyan, partner. Partner, narinig ko nga, parang binigyan diin nga ng Pangulo, hindi lang parang, binigyan diin talaga ng Pangulo sa talumpati niya ang kahalagahan ng public-private partnership. Yes, partner. Nasasabi nga natin, di ba, yung tema ng ating pagbigay ng serbisyo, convergence. Hindi lang yan within the government agencies. Kasama po dyan, syempre, ang participation ng private sector. At syempre, kinikilala at importante ang kanilang pagtulong. Syempre, pag ganyan, shared resources, yung tulungan, talagang mas marami tayong mabibigay na oportunidad sa ating mga manggagawa, mga job seekers, mas maraming maganda at disenteng trabaho, at siguro mas mapapaganda pa ang kanilang mga kasanayan. Yan, tama. At kaya walang dahilan o walang rason para magpapakaangkaang ang ating mga kababayan dahil andyan dyan yung oportunidad di ba? Hindi natin maikakaila na tuloy-tuloy naman ang pagtulong ng DOLE. Hindi ako sumisip-sip pero nakikita ko kasi yung mga job fair. Pero nung una, nakataas din ang kilay ko, job fair? Yes. Bakit ako pupunta sa job fair? Pupunta na lang ako sa wedding fair. Di ba, may mga ganyan ako nakikita. Hindi, ito para sa pamilya po ninyo, para sa kalagayan ng inyong kabuhayan. Kaya importante. Kaya wag po natin sa walang bahala. Importante yan, partner. Pati sabihin ko lang, ito po actually pagtalima sa direktiba ng ating Pangulo. Sabi ko niya talagang, I think every month nga, nagkakaroon tayo ng job fair. Talagang nilalapit natin itong serbisyong ito. Kung di man ho tayo may job fair, ulitin ko lang, meron po tayong mga PESO Public Employment Service Offices sa mga munisipalidad, sa mga cities, maaari pong dumiretso doon at makikita po ang mga vacancies sa inyong mga rehiyon o mga areas. At maaaring ito partner po kasi ng DOLE ito. Sa pagganap ng ating mga employment facilitation services. Alright. Ano nga ulit si Campeso? Public Employment Service Office. Ayan, Ayan, partner. Dahil dyan, pakinggan naman po natin ang mensahe ni DOLE Secretary Benny Laguesma, Boss Chip. Ayan. Hello po. Morning, Happy anniversary. Kaya po muli, sa ngalan po ng mga senior officials ng Department of Labor and Employment, ako po ay nananalig na ang ating pagdiriwang ngayon hindi lamang magiging masaya, kapaki-pakinabang at magdudulot ng iba yung sigla, lalo na po yung mga lalahok sa mga contest na magkakaroon po ng karampatang gantimpala at siyempre ang usual po na isinasagawa. Kahit po tayo nag-scale down ng ating activity dahil tayo po ngayon ay naririto upang pagtalima doon po sa direktiba na lahat po ng may kinalaman sa mga pagdiriwang, scale down natin at bawasan ang mga gastusin. Tiyakin na ang atin pong iniukol na pondo
ay talaga naman pong nararapat magkaroon lamang tayo ng kasiyahan. Subalit, dagdag ko po sa inyo, nitong nakaraang linggo, lahat po ng ating mga regional offices ay nagsagawa, nagkaroon po ng mga activities. In-scale down po natin ang ating celebration, pero ni-ramp up po natin, ni-level up po natin ang mga services para po sa ating constituency, particular po ang mga manggagawa. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong pakikilahok sa ating pong programa sa araw na ito. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Isa pong napakasayang 92nd founding anniversary. Mabuhay po ang Dole! Mabuhay po ang bagong Pilipinas! Ayan, partner. Mabuhay talaga, oo. Pero yun nga, pinaalala niya sa atin. Yung panawagan na rin niya ng Pangulo na maging simple. Oo. Yes, partner. Meron man kayong kailangang i-celebrate, pwede naman. Yes. Pwede naman, pero simplehan lang natin. Dahil hindi naman natin masasabi na napakaayos ng ating buhay ngayon. Medyo hirap nga tayo. Oo. So, tama lang Sa yun. mga nagdaan na kalamidad, partner, ano, Correct. sinasabi nga ni Secretary, mag-shift tayo ng ating focus sa delivery of services. Correct, Kung correct. mag-upskill po tayo doon sa parting yun. Ano? Oo. Ayan. Yung kayod muna. Oo. Kayod ng maigi. At sa susunod naman, makikita natin ang kumbaga ay fruits of our labor. O Yes. labor talaga. Labor. Ano ba? At teka muna, meron tayong kasama dito ha? At oo nga pala, ang oras. Ang oras, magta-time check tayo. Ang oras, 9:25 na po ng umaga. Mag-gagap lang tayo saglit, magko-commercial lang tayo, pero wag po kayong bibitiw, mga kaserbisyo, kapamilya, at lahat na ng Magbabalik po ang Action Dole sa DZMM. Meron po kami kasama, may studio guest po kami dito. Suspense, pero lahat po ng mga manggagawa, kailangan yung marinig ito. Lalo na sa mga may mga pasabog. May pasabog po kami ni Asek Leng sa pagbabalik ng Action Dole sa DZMM. Si Doris Bigornia at si Asek Leng Serrano, katuwang ng mga namumuhunan at manggagawang Pilipino sa Aksyon Dole sa DZMM. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila yung kanilang saloobin. So, pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radyo patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan. Ang DZMM, malaking bagay sa aming mga rider, katulad nung pag may na-aksidente, makikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz DZMM. Since high school sa Samar, na gusto ko rin maging reporter. Kasi marami na akong na-cover na national issues malalaki. Alice Goc, Buloy, Mary Jane Veloso, DOJ, Comelec. Pero yung hindi ko makalimutan yung sa Caloocan City, pinatakbo ako ni Kabayan doon kasi may halos isang taong tulay na hindi binubuksan. Na-interview ko yung mismong negosyante doon na dahil sarado yung tulay, apektado yung negosyo, pati yung mga residente kasi kailangan pa nila mag-commute. Pero dahil nga nakapag-report tayo, nakapag-reach out tayo dun sa LGU, sa barangay, kahit pa paano, natugunan naman yung problema nila. Simple lang, pero kapaki-pakinabang naman.
Bukod sa una sa balita, una sa public service, makatitiyak po kayo na yung mga balita namin inilalabas ay kumpirmado at sigurado. Labor and Employment. Lahat ng yan ating alamin sa Tatak Dole. Tatak Dole sa DZMM. Nagbabalik ang Action Dole sa DZMM. Sa episode natin, partner, ating kilalanin ang research at advocacy arm ng Department of Labor and Employment. Gaano ba kahalaga ang pag-aaral, pananaliksik na ginagawa ng ahensya upang makatulong sa pagsasaayos at pagpapaunlad sa sektor ng paggawa. Sino ba makakasama natin, partner? Ako mag-introduce. Ikaw mag-i-intro. Kasi, syempre. Kayo, magkakatropa kayo. Tropa natin to. Tropa pips natin yan. Yes, kasama ho natin, makakapanayan natin ngayong umaga si Executive Director Janet Namo ng Institute for Labor Studies o ILS. Good morning, Edie Jing. Isang maganda at mapagpalang umaga, Ma'am Doris, Asik Leng, at sa ating mga taga-subaybay ng programang Action Dole. Ngayon, magandang umaga, ma'am. Pero parang na-intimidate ka agad ako. Research? Naku po naman, paano ko to? Partner, ito yung mga sila yung mga nasa hanay ng mga matatalino. Ayan na nga, kaya nga nung sinabi mo yan, mahanay ng mga matatalino, kiss ako. Hindi ako kasali dyan. Hindi ako, mahirap. Tsaka parang hindi, maraming tao ang hindi interesado. Pero paano natin yan maengganyo at maintindihan kasi? Malalaman natin, partner, kung gaano ka-importante itong ginagawa nila. Oo, para saan ba yan? Oo. Yes, mga research, paggawa ng magagaling magsulat, partner. Talaga ba? Paggawa ng mga papel, yan. Ito siya yun. Kayo pala, ha? Doris. Kayo pala. Opo, parang kinabog naman ako ni Asik Leng, matatalino, hindi naman po, no. Siguro po magbigay lang po ako ng maikling introduction. Yeah, Asik sige. Leng, Ano ba ang ILS? Umpisahan na natin. Pagkakataon ko na po to, no, na Bigyan mo lang kami ng pagkakataon na maintindihan kayo ano nga po ba ang mandato ng Institute for Labor Studies bilang isang attached agency, akyat ng DOLE. Akyat po tayo, hindi ko mabasa. Yan. Ano nga po ba talaga ang mandato ninyo? Kumbaga, ano ang saysay? Ibaba nyo sa amin. Makakain ko ba yung mga research na yan? The famous line of one senator. Makakain ba yan? Maraming salamat, Ma'am Doris, no, sa inyong katanungan, napakahalaga, no. Ang Institute for Labor Study po ay isang attached agency ng Department of Labor and Employment at ang aming pong mandato ay mag-conduct po ng mga policy studies at advocacy. Kami po yung policy research and advocacy arm ng DOLE po. So napakahalaga po ng pananaliksik at pag-aaral, no, lalo na po sa area ng policy making. Tama po kayo, parang pag sinabi mong research, 'di ba? Ang boring. Ano ba 'yan, 'di ba? Magso-zoom out ka na lang, no. Pero kami ang institute naman po dahil puro mga bata, no, talagang sila masigasig, no, sa pagko-conduct ng mga studies, no. So ilan ho sa mandato namin ay yung paggawa ng mga pag-aaral, pananaliksik tungkol sa mga issue po sa labor at employment, yung mga napapanahong issue, no. So yun ho yung mga tinatalakay namin. Gaya ng artificial intelligence, di ba po? Mental health, mga ganyan, at climate change. Di ba po? Pasok din, climate change. Yes, exciting green jobs, di ba po? Parang ang hihirap ng mga yan, partner. Oo, parang bagsak ako kagad. Kung may test, bagsak agad. Pero kailangan magsaliksik. Kailangan natin maunawaan. Siyempre, yung mga research nila, baka makapunta sa ating mga polisiya. Tama. Yan. Paano yun? Paano magiging proseso na eventually magiging part of the policies ng DOLE? Hindi ko maintindihan yung proseso. Paano po yun? Okay. Ma'am Doris, no, bago tayo makalikha ng policy, no, dapat po ito po ay base sa isang solid na research, no, yung talagang malalim na pananaliksik at pag-aaral. Para po ito po ay akma
at tugma dun sa polisiya na gagawin natin at tutugon sa issue na tumutukoy sa labor and employment. Oo. So yun ho, mahalaga ho yun. Pinag-aaralan ho namin, may mga data kaming nililikom, Ayan, no? Lumulusong ho talaga kami. So hindi lang ho ito yung pag-google lang, no? So hindi secondary data, primary data. Ayan. So, hindi bara-bara. Parang, po. yan ba, EDG ang tinatawag natin evidence-based Yes, decision yan ho making? yung Ayan. evidence-based So, policy making. kumbaga may basehan, kumbaga may resibo. Tama. May Oo. resibo. Yan, partner. Mismo. Oo. So, pero ano naman ang kahalagahan niyan sa akin? Paano mo maibababa sa ordinaryong manggagawa? O may research kang ganyan. O merong polisiya na ganyan. Paano ako magbe-benefit dyan? Okay po. Unang-una po, para malaman nyo kung ano yung mga findings at recommendations namin, no, kami po ay nagsasagawa ng taon-taon na research conference. No. Nag-iimbita po kami ng mga iba't ibang mga representante sa iba't ibang sektor. Siyempre, lalo na po sa manggagawa, sa mga employer, sa mga membro din ho ng research communities, sa mga legislative body, nag-iimbita ho kami kasi Ay, kasama, importante. Ay, oo. naku ma'am, tuwing budget hearing, no? Importante 'yon, no? So bago ka makalikha syempre ng isang batas o panukalang batas, kailangan meron siyang tinatayo ang yung pag-aaral, no? Tama, So tama. yun ho yung tinatawag naming evidence-based policy making. May basehan. May partner. basehan. Hindi wido-wido lang. Bahala Yun na. nga, oo, bahala na si Batman, hindi ganon. Yes, Oo. So hindi na magtatanong yung mga tao, parang ano bang bakit mo nasabi na ganito? Bakit mo mapagawa sa amin ito? Lahat po 'yan ay babalik tayo pala doon sa mga research na ginawa. Huwag po nating itapon kaagad yung papel pag hindi natin agad naintindihan. Pwede ba yun ipapaliwanag sa mga employer kung ano yun? Kunyari, hindi naintindihan ng mga manggagawa kasi parang kumbaga naiipon lang yan, di ba? Hindi pinapansin. Ma'am, isa ho sa mandato namin ay yung advokasya. Yan. So kailangan maintindihan ng mga sektor namin, lalo na yung mga social partners namin, yung mga manggagawa at employer. So ang ginagawa ho Paano namin, nyo ba pinaporating EDG yan? Oo. yan nga, maliban ho sa research conference, nakikipag-ugnayan ho talaga kami sa kanila. In fact, sila ho ay parte ng mga key informants namin pag nag-i-interview ho kami. Pag nag-gather ho kami ng data, kailangan Kasama sila. kasama ho Yes. sila. Again, So, ito na naman inclusivity. Yes, oo. tama po. Dati kasi parang, sige kayong mga matatalino lang, paasik, hindi tayo kasali. Kung sila lang ang gumagawa. Maghihintay na lang tayo, partner. Bakit ko ba sinama si Asik? Napakatalino nito. Ako lang pala ang X. So, Asik, meron kang tanong. Yes, paano nyo ba, EDG, paano nyo pinipili kung anong topic ang inyong i-research? Ano? Paano ba yan? May proseso ba tayo dyan? Meron kaming talagang sinusunod na yung systematic, no, Ayan. na pagpili, no. So taon-taon po may research agenda kami. So paano kami nakakabuo ng isang research agenda? Una po naming tinitingnan, ma'am, yung Philippine Labor and Employment Plan. Ito po yung gumagabay sa administrasyon, no, na kung ano yung mga researches na dapat naming gawin, no. Kasi ma'am, sa isang taon, maliit lang ho kasi ang ahensya namin. 8 lang po ang pwede naming full-blown na research na kailangan gawin. Oo. So, dapat ma-prioritize po namin yan, no? May priorities, So, yes, may yes. priorities po. Meron pa pong isa, Asekleng, remember, the Technical Committee on Legislative Matters, Yan. no? Itong committee pong ito, napaka-importante nito, Ma'am Doris, kasi po, bilang technical secretariat po ang institute, no? So dito po dumadaan sa amin yung pagre-review ng mga panukalang batas, yung mga bills, measures or policy instruments on labor and employment. Kung saan, again, gumagawa rin ho kami ng mga, minsan yung mga issue paper kasi minsan madalian ho ito. So may input po dito ang institute. So Okay. mahalaga kasi dapat evidence-based, no? Tama, So tama. isa ho yun, tinitingnan ho namin ano ba yung mga napapanahong mga issue, no, na magiging Yes. batas. Oo, So so dapat kumbaga, kunyari, nandun sila sa plenaryo or whatever, hindi ko alam kung paano ang proseso nila sa kamara, pero merong mga nagdudunong-dunungan, ito gagawin natin ito para sa sektor na ito ng manggagawa or ng employers.
Pero hindi naman nila alam kung ano talaga yung sitwasyon. So doon kayo papasok. Doon papasok yung mga research nyo. Oo, minsan po, kami po minsan from the legislative, mismo yung mga, sasabihan ho kami, Institute for Labor Studies, gumawa kayo ng pag-aaral na ganito. Yon. So kami okay. talagang sinusulat na namin yan dahil malamang sisingiling kami yan Correct. sa next budget hearing. At talaga namang dapat naman gawan namin ng pag-aaral. Ayan, partner, kasi as ang kanilang participation, resource person po pagdating po sa Kamara. talaga? Ayan ayan, syempre nagtatanong sila yung mga particular matters pertaining to labor, natatanong po tayo sa DOLE. Oo. At sila po ang nagre-research niyan. Sila rin humarap, sila rin ang sasagot. Ayun. Kaya doon tayo bumabalik sa sinasabi natin, evidence-based. Evidence-based. Kasi hindi naman ho pwedeng kung ano-ano Yun lang na ho nga. sabihin natin. Oo. Especially marami ho tayong mga parang bagong concerns, nabanggit nyo na ng AI, mga just Yeah. transition. Yan, para mga ganyan partner. Kaya talagang kailangan ng konting, hindi konti, maraming panaliksik. Pananaliksik. Pananaliksik Oo, para tama makita naman. ano ba ang epekto nito sa mga manggagawa. Correct. Parang hindi lang ganyan. hindi lang epekto, ano ang bentahin nito Yes. para sa mga manggagawa. Kaya nga paano daw may tinatawag na trabahong trending. May initiative po ang ILS na ganyan sa mga mag-aaral at papasok pa lang sa workforce. Ano yun? Ma'am, ito po ay maganda po itong trabaho trending, no, ma'am. So, taon-taon ho, nagko-conduct kami nito. Parang ano po to, yung parang labor market information sa mga mag-aaral. Oo. At hindi lang ho ito LMI o yung labor market information kung ano yung mga trabahong in demand, yung mga ganyan. Kasi may kasama rin po kaming kasama namin sa kagawaran katulad ng Bureau of Local Employment na sila ho nagsasabi na ito in 2 years time, ito yung mga highly in demand na jobs, Oo. yung mga ganyan. So gabay ho yan sa mga estudyante, no? Okay, Lalo na ho okay. yung mga nasa senior high school, yung mga ganyan. Kasama rin ho namin ng Bureau of Labor Relations kung saan sinasabi ito yung mga karapatan ng mga manggagawa. At kami naman ho, ang aming ambag dito, no, kami ho actually dito yung nangunguna sa trabaho trending. Ang ambag ho namin dito, pinapaabot namin sa kanila sa maiintindihan nilang paraan yung mga resulta ng aming mga pag-aaral. Katulad ho ng yung sa Gen Z. Yan. 'Di ba? Yung mga Yan. ano ba yung mga perspective profile, yung mga gusto ng mga Gen Z Ayan. ngayon, 'di ba? Oo. Iba ho silang breed ng manggagawa, 'di ba, ma'am? Correct. Oo, so isa ho yan. Inaaral rin yan, Inaaral partner. ho namin Oo, yan. pala yan. Oo. Oo. Kasi magiging guide ho yan sa halimbawa ho sa paghubog ng mga polisiya patungkol sa mga ano ba yung mga minsan ho 'di ba yung mga incentives na binibigay Yes. natin. Yun. 'Di ba? Oo. Tapos yung mga halimbawa gusto na nila ngayon pag in-interview namin sila halimbawa may aplikante kami, meron po ba kayong work from home? Yan. Na ganyan. Parang alternative Oo, ganun alternative, ho. Partner, work parang mode. tama ba, Idijing, maaring yung mga kung anong nakasanayan natin noon, iba na ho ngayon. Ay, iba Kaya na yan ho. ang importante sa pag-research Sa natin, pag-aaral. Nag-e-evolve na ho Nag-e-evolve, talaga yung ating yes. tinatawag na world of work. May mga transformation Evolving labor na. landscape. Yan kasi, partner. Oo. Pero eventually ang tinutumbok din natin ay yung kung papaano makakasabayan yung mga manggagawa sa kung ano ang trending. Yes. Pero hindi kaya yan magiging sagabal naman sa mga manggagawa na trending ito ngayon. Paano in a few years time hindi na siya trending? So saan ako malalagay? Napakagandang tanong niya, no, Ma'am Doris, no. So ito naman ho sinasabi namin na kaya ho merong updating. Ayun. Yeah. Tuloy-tuloy ho yung pag-update namin ng labor market information. Hindi siya pwedeng static na Oo ay nga. ito yan. Kasi Oo ang nga. bilis ho ng mga ngayon developments, di po ba? Ang bilis ng turnover. Yes, ng turnover tsaka ang kailangan natin halimbawa yung mga AI, yung mga Ayan. bihasa sa AI, Correct. yung mga ganyan. So tinitingnan din ho namin yan. Ano bang epekto ng AI sa labor market? Handa na ba ang ating mga manggagawa na i-embrace yung mga AI? Oo. At marami bang nawalan ng trabaho? Ano ba yung mga oportunidad na makikita natin sa yung emergence ng AI sa ating labor market? So isa ho yan sa Ano ba mga yan, Idijing? tinitingnan Mapapalitan na ba tayo ng mga robot? Ay, Ayan ba yan? Hindi naman. Wag naman. Okay. Hindi naman. Hindi naman po. Tutulungan lang tayo. Yes. Tulong yan. Tool lang. Ang AI Tama. sa Oo, tool. tool. Iba pa rin ang personal touch. Yes. Tama ba, correct. Idijing? Tama po. Oo. Ang robot naman hindi ho nakaka-adjust ng pag-iisip, 'di ba? Oo nga. Tao lang
lang yan, 'di ba? Tayo lang po yan, no? So tama po kayo, tool lang po ang AI. Yan. Tapos marami naman ho tayong ginagawang mga interventions like reskilling, upskilling, 'di ba? At ma'am, actually nagki-create siya ng mga opportunities katulad ng mga bihasana. Oo. Ang ginagawa ho nila, nagpo-put up sila ng sarili ng negosyo, yung mga startups. Wow. So meron siyang mga multiplier effect, no? Nakikita tayo diyan. So hindi lang ho pag sinabing AI parang nangangamba na tayo na Yun na nga. yung madi-displace ka, yung mga ganun. Although meron po talagang yung hindi makapag-embrace, yung hindi na talaga kaya, no, ma'am. So ang ginagawa, may mga alternative employment pathways ho tayo. So meron ho kaming mga livelihood opportunities na pwede po nilang at reskilling, yung mga upskilling para ma-employ ho sila sa iba namang larangan. So kasama pala yun sa mandato nila. Yes, Opo. Oo. Siyempre, gusto ko kasi natin, partner, makapagbigay tayo ng decent jobs. Kasama po dyan yung sustainable jobs. Kaya nga, di ba, maririnig ko natin, no one will be left behind. Totoo. Sama-sama ho tayo. Oo. Kung mayroong mga, tama ba yun, kahit may mga bagong trabaho, AI, sana magkaroon din ng emerging jobs na mapupuntahan kung sakali man mayroong mga matamaan, 'di ba? At importante pa ulit-ulit tayo, partner, yung upskilling, reskilling, retooling para magkaroon ng panibagong kasanayan ang ating mga manggagawa. Para kunwari meron nga talagang pagbabago, meron na silang may pagbabago rin sa kanila. Handa sila. Yes, Oo. Kagaya ko sa matigas ang ulo. Ayaw ko ng change. Merong mga ganun tao dito ako komportable Ito ang comfort zone ko. Bakit mo papalitan? Pero kailangan Kailangan kang sumunod. Hindi ba aaring hindi dahil ikaw mo nga partner, maiiwan ka. Oo. Siyempre gusto natin lahat kasama. Ayun. Yes, Idijing. Ma'am, siguro maano ko lang, Leng, no? Kasi sabi ni Ma'am Doris kanina, syempre ako ayoko na ng ng change, no? Oo. Nagre-resist na ako, no? So, ma'am, kahapon nagkaroon kami, sabi ko nga po, 'di ba, isa naming mandato advokasya. Nagkaroon kami ng forum on silver economy. So ito po Ano yan? silver economy, ito po yung mga senior citizens. 'Di ba? Okay. Oo, 'di ba? 'Yon. So may mga nagpatotoo ho doon na siya ho ay 72 na, no? Isa ho doon. Yes, ma'am. At siya po ay in-employ ng isang fast food chain, 4 na oras lang sa isang linggo as customer relations officer. O 'di ba Ayun. po? Oo, So dahil doon, siya maraming customer yung fast food chains na yun na talagang naghihikayat ng mga ganda yun, retired. Oo, so sinasabi, no shelf life. Ayun. O, diba, ma'am? Anong Sa mga tawag dyan ulit? seniors natin, Idijing silver economy. Maganda yan, O, partner. Silver economy, bago yan. Oo, Bago. Oo, damang-dama ko dahil senior na ako. Pero teka lang, bigyan ko lang ng konting sundot, Camille, pwede ba? Kasi binanggit niya yung tungkol doon sa mga senior na nagtatrabaho. Pero Asek, yun bang mga ganyan ay sakop ng inyong mandato na pangalagaan kasi mga seniors ito medyo vulnerable doon sa mga aksidente, sa hindi tamang pagtatrato sa kanila doon sa workforce. Well, kasama yan. Kanila din yun. Well, kasama naman yan kasi inclusive tayo, partner. Ba inclusive tayo, wala tayong discrimination, especially sa health and safety, dapat lahat tumatalima, especially pa siguro ang ating mga workers sa silver economy. Oo. Diba? Gamitin na natin ang silver economy. Oo. Para So, mas kasama- magandang pakinggan Oo kaysa nga senior economy. Pero yan, pasok doon sa occupational Ano nga ba yun? occupational safety and health standard. Yun. Dapat, partner, yan ang importante. Kalusugan muna. Ayun. Di ba? Tama. Safety first. At hindi lamang para sa mga nasa silver economy. Sa diba? lahat. Sa lahat. Oo na. At binabantayan naman yan ng Adole. Yes, partner. Kumbaga, from Gen Z to silver economy. O, diba? Oo, kita mo Okay, na. Naka-invento na tayo. Tagawin natin. Tama, diba? Oo. Pero ano nga po ba ang value added ng mga pag-aaral ng ILS sa pagsasagawa ng mga pagrerepaso at pagbabalangkas ng mga polisiya? Okay, ma'am, siguro magbigay ako ng halimbawa, ma'am, no? Halimbawa po, meron kaming study on yung mga flexible work arrangement. Ayan. So, nung binabalangkas po yung implementing rules, no, sa telecommuting, naging basihan po yung study namin. Ginawa po siyang input, no? Isa po 'yon. At ang isa pa po ay, actually, may nakausap po akong parang dating commissioner sa CSC, no? Retired na po siya ngayon. Oo. Sabi niya sa akin,
Ma'am Jing, baka pwede ho tayong mag-collab kasi nakita nila Ayan. yung study namin. So doon ho parang sa isang circular ng CSC, parang tinake up nila, ano ba yung mga trabaho na pwedeng i-work from home. So nakuha din ho nila yan sa study namin. Ayan. And then ang isa pa po, doon ho sa mga international labor conventions, yung pagra-ratify ho. Oo. So gumagawa ho kami ng mga gap analysis studies at yun po ay nagiging input sa pagraratipika. Kinukonsider, kaya na ba nating magratipika ng isang international labor conventions? Oh. So yun ho yung pinagbabasehan. Siyempre, partner, kasi tayo ay member state ng International Labor Organization. Tama, ayun, So, oo. siyempre, tayo tumatalima rin sa mga conventions. Pero before we do that, meron hong proseso. Yan ho yung ratification na nabanggit ni Edie Jing. Oo. Oo. Pag sinabi mo ratification, Ate Kleng, naiisip po talaga yung paggagawa ng batas. Kaya segue tayo dun sa katanungan na ito. Yan, paano, nabanggit kanina, no, it could be part of policy making. Paano Correct. ba ito napapahatid sa mga policy makers, Edie Jing? Yun na nga kanina siguro nabanggit ko yung research conference po. Ayan. Ito po ay taon-taon na iniimbitahan namin. Kasama po ang Congress, Aha. yung Labor Committee sa House at sa Senate po. Importante po na sila ay kasama, no? At para alam po nila na ito po yung mga pag-aaral namin at pwede nilang magamit sa pagbabalangkas ng ng mga batas na gusto nilang gawin, no? Oo. So isa po 'yun. Ngayon doon po sa mga halimbawa ho sa academe, yan nagpa-partner din ho kami kasi kailangan ho ma-enrich namin yung aming study. So nakikipag-partner din ho kami at sa mga ibang miyembro po ng research community at mga development agency at iba pong national government agency. Ayan. So ngayon ho, alimbawa ma'am, meron kami very active kami sa Just Transition, yung mga tinatawag po nating climate change, no ma'am. So halimbawa ma'am, 'di ba, gusto natin yung mga establishments natin ay mag-shift na dun sa low carbon o yung tinatawag nating hindi na sila gumagamit ng mga halimbawa yung mga sa sasakyan, no? Yung mga tawag nito, yung maraming usok, yung mga ganyan. O So, kaya, hindi ko pwedeng gamitin yung Ferrari ko. wow! Pasakay naman, partner. Hindi, sige, papagamit ko sa iyo yung Bugatti ko. Ikaw naman yung Rolls Royce ko. Wow! Yung mga ganyan. Hindi ako pumasa doon sa hindi ako nakalaban doon sa subasta. Kaya po pala. ma'am. Oo, So, pero yun, ma'am. hindi, yung ang usong-uso na ngayon talaga ASEC and BAM, yung pagko-collab. Yes, oo. Yun ang Collaboration importante. po. Malaking Oo. bagay talaga Kasi yun. wala naman ho tayong monopoly ng karunungan, 'di ba? Tsaka para ho mas talagang akma kasi at tugon dun sa issue na Tama. kailangan naming tumbukin. Alright. So, yun Oo, po. so ngayon mag-entertain na tayo ng ating mga questions mula sa ating mga netizens, ganun din sa mga nakikinig at nanonood sa atin na mga manggagawa. Saludo po tayo at nagpapasalamat kami at kahit Sabado ay aandyan kayo Yes. para sa atin at sa ating kaalaman. Konting kaalaman ay mali. Kay Kuya Kim pala yun. Sige, Ate. Ayan, meron tayong mga katanungan mula kay Ali. Paano po ba ginagawa ang research? Totoo bang Google lang yan? Hala? Google. Oh. Sasagot Yes, ko sige, na, no? nasagot mo na kanina, pero sige, Oh, pakiano sige, ulit. no, oo. May Hi, Gina lang. Ali. Oo, so Gina lang Ali, po. meron kaming nabanggit ko kanina, meron kaming research agenda, no? So talagang sumasangguni kami sa mga kasamahan namin sa DOLE Bumababa at sa talaga. ibang sektor, no? Para malaman namin talaga ano yung kailangan nating pag-aaral para matugunan ng isang labor and employment issue. So yun po, at saka sa pagbabalangkas ng batas. Yun Tsaka Ali, gumagamit kami ng Google, no? Oo. Kasi yan ay tool, no? Tool, Pero yan. hindi yan ang pangunahin naming methodology, no? Talagang kami lumulusong. Nag-i-interview kami, nagkukondak kami ng online survey, i-interview kami ng mga key informants. Yun yung nasabi mo kanina, Edie Jing, na focus group evidence-based discussions. decision Yes. making. Yan na naman lagi tayo. Opo. Dapat may resibo talaga. Yes. Wala naman kay Maria saan pwede ma-access ang mga research ng ILS. Ayan. Ay nako, Miss Maria, no? Ang ano ho namin, pumunta ho kayo sa website namin, no? Yung ils.dole.gov.ph. Libre po yan, ha? Wala Ayan. pong bayad dyan, ha? Ayan, yan importante, walang bayad. Oo, at pwede rin ho kayong pumunta sa aming tanggapan dahil may mga IEC materials ho kami na madaling maintindihan yung mga infographics po, Ayun, ma'am. dapat Yun. Info user-friendly. dissemination, yes. Oo, Oo. user-friendly kasi kagaya ko, silver, Economy. Economy na ako. Pag
pagka hindi ko makayang ganyan, nag-tune out ako eh. So, dapat user-friendly din. So, Ayan, Asek, next question natin mula kay Jason. Kung mabubusisi ang ILS, pwede ba sa inyo ipa-review yung kontrata ko? Nako, Oh, ano bang contract klaseng review? kontrata to? Ano Employment yata to? Labor contract yata to? Basta kung ito po ay tungkol sa research, Oo. game kami. Ayun. Yan, kahit po sino, no, talagang welcome po sa amin. At marami ho kaming kakolab. Okay. Ayan. Yung merong mga, yung may concern ka sa ganitong issue, yung mga ganyan, except kontrata, Mga pwede. individual contract po siguro sa Titirahin ano, kayo yan. ng ILS. Titirahin talaga. Pwede naman isang Welcome guni po. sa dole. Yes. Yan, pwede. Yes, Para dole. ma-check lang yan. Oo. Minsan po Madali lang yan. At one click away. Lalo na ngayon ay puro teknolohiya na tayo. Yes. Mula naman kay Laila de la Cruz tungkol sa pagsali sa online policy forum ng ILS. Does it come with e-certificates for participants? Yes, ma'am. Kasama po. May Ayun. nag-aano na, basta ma'am halimbawa, no, pag sumali sila online. Tapos, mag-evaluate lang ho sila kasi kailangan ho namin yon yung parang evaluation. Pagkatapos po nun, e-certificate, makukuha po nila yun. 2 days yan, Idijing? Ay, hindi, sandali lang yun. Siyempre, no? Basta pag AI, right, parang ano, yung real time. Real time? Yes, Wow. oo, makukuha Wow, po oo. nila yan. Sabihin po nila sa akin pag hindi nila kaagad nakuha. Ayan. Ako pong bahala. May pagbabanta. Isumbong nyo kay Idijing. Ibigay nyo lahat ng detalye. Oo. Mabuti po. At saka 24/7 po ba nag-ooperate yung inyong ahensya? Hindi kasi kami ma'am frontline, no? Pero kami po ay tumatanggap ng mga email at agad-agaran ho namin yan, talagang ina-action na. Ayun, oo. Baka kasi may mga... Ay, sige, Para go ahead. magpahinga naman sila, partner, baka kasama yung sa research nila na hindi kayang 24/7 magtrabaho. Tsaka mental health namin, ma'am. Ay, mental health na naman tayo Siguro, yan. balance, Idijing, Dapat siguro balance important. po, diba? Ang importance ng balance sa trabaho, work-life balance, mas na-emphasize yata yan ngayon, Yan, ano? kasama ho yan sa Oo, pag-aaral hindi, namin. mabuti naman at tayo ay magkakaroon ng work-life balance Yan. para lahat tayo ay maging masaya. Pero, kagaya nitong mga kapaskuhan na ito, ano ba ang research ang pwede ninyong gawin sa amin? Para sa amin? Para sa inyo po. Oo. Magandang ano yan, no? Magandang topic ho yan, no? Oo. Pagkatapos po nitong ano natin, programa natin, no? Ang aking mga staff ho ay lahat nanonood. Doon, 'di ba? So, ano ho, no? Pwede mo na silang batiin Yan. habang may oras. Merry Christmas! Merry Christmas sa aking mga kasamahan sa ILS at sa aking pamilya po, sa aking suportadong asawa, no? Ayan. Si Abe at ang aking one and only daughter, Abel, at ang mga Tana Damo family. Naka-tune in ho sila ngayon. Wow! Sigurado. Maraming salamat po sa mga fans ni Direktora. Pero yan nga po, siguro talaga, kaya ko lang natanong yun, Kapaskuhan, marami kasi tayong mga issue na kinakaharap tuwing Kapaskuhan. Marami yan sa sweldo, overtime, tungkol sa kung ano-ano. Ano ba yung mga pwede ninyong ibigay na research patungkol dyan. At gano'n na rin sa ito nga na hindi naman nauuso, kundi laganap ngayon ang katanungan tungkol sa mental health, Yes. work-life balance. So yun siguro, kasi pag sinabi work-life balance, kanina nag-uusap kami nung si Sheila Tubalinan, yung dapat na magkaroon ng wellness break Yun. ang mga manggagawa kahit 5 araw ba? 2 hours. 2 hours a week. Sabi Yun ko, nga. ayoko niyan. Gusto ko 4 hours a week. Akala ko tututol ka, partner, sa 2 hours. Kasama ba tayo dyan? Ay, dapat kasama tayo. Tapos sabi, wellness, ano yan, mamasahihin nyo ba ako? Ipapa-spa nyo ba ako? Ako, okay ako dyan. Ayun. Yun siguro pwede rin nating Yes, silipin kung ano magiging bentahe ng mga ganong klaseng bagong polisiya at mga programa ng DOLE para sa mga manggagawa. At hindi lang sa manggagawa, pati mga employer. Yes, Kasi oo. nai-stress din sa atin ang mga employer. Huwag kayong ganyan. Tama po, para balanse, ma'am. Balance. Diba? Tama po. Oo. Tama. Kasama ba dyan, Idijing,
tuwing Pasko yung mga seasonal workers kasi mas madaming tama ba, mas madaming services o naalok na kasi serbisyo. tama. Oo. Tama naman. Tsaka may mga labor advisory po kami. Yes, oo, Yan, grabe. kaya kailangan paigtingin talaga natin yung advocacy niyan. Tsaka sa mga Facebook, ma'am. Oo. So doon talaga kasi marami yung, 'di ba, yung audience natin sa Facebook. Tama. So yun. So para malaman nila ano Ating ba yung mga reminders, yeah, yan. reminders sa yung sinabi ni ma'am sa overtime, sa pagpapasahod. Yan, Tapos oo. yung mga occupational safety, yung paghahanda sa Yan, Pasko, importante. yung mga ganun po, Correct. pag-iingat. Tapos ma'am yung mga kanina yung sa Lalo- pyrotechnics na kanina Yun na nga nabanggit eh. niyo. Oo. Yan. Ay, Asek, briefly, ano ang polisiya ng DOLE doon sa mga nasa pyrotechnics sector? Kailangan po tumalima sa ating occupational safety and health standards. Importante po yan. Especially, sila po ay classified as nasa hazardous industry. Yun nga eh. Kailangan mo laging mag-ingat. Oo. Yan oo. po ang paalala natin. At sumunod sa mga batas, Yes. sa mga advisory. Huwag po kayong matigas ang ulo. May mga pasabog kayong mangyayari dyan kung ganun. Doble ingat siguro. O triple pa. Kasi parang napapansin ko year in, year out, lagi may aksidente. Nagkakaroon, yes. Unfortunately. Oo. Oo. So, Kaya, dapat mapaghandaan. Alam na Tama. ho, dapat nila yan. Oo. paano Safety ang, first ho, dapat. Safety Yes. first. Oo. Pero alam ko, ang PNP, meron yan, nakaantabi sila. Ang DOLE, paano? Meron ho yun sa ating occupational safety and health program. Meron po yan mga programa na dapat tumatalima sila tulad ng disaster risk and Yon. response program. Kumbaga kung may mga pangyayari na ganyan, alam na ho dapat nila ang proseso. Tama. Basta aware. Correct. Na hindi ka mabibigla, may ganyan, hindi natin alam ang gagawin. Kaya nga, ganyan, kaya partner. May mga employer na nagkakaputukan na, hindi, huwag kayong malis, magtrabaho kayo dyan. Hindi ba? Hindi pwede yun. Hindi Safety, pwede. balik tayo dun sa sinabi natin kanina. Safety first. Safety first. Oo. Safety first. Para maging masaya ang ating Pasko na at baka ligtas tayo. Yes. Oo, sa Tama mga po. aksidente. Oo, Camille, babay na tayo. Gusto pa namin Alas eh. 10. Hindi pa kami Oo tapos. nga, hindi pa Oo, kami bilis tapos. na- Pero bilis. maraming salamat po, Executive Director Janet Damo, gid salamat. At dyan po nagtatapos ang makabuluhang umaga ng Aksyon Dole sa DZMM, mga balita, aksyon at serbisyo para sa bawat Pilipino. Sa inyong iba pang mga katanungan, tumawag po kayo sa Dole Hotline 1349 o mag-message sa Hotline 1349 at dole.gov.ph or Dole Facebook Messenger. Iniimbitahan din namin kayo na i-follow ang aming social media accounts na makikita sa inyong mga screen para lagi po kayong updated sa mga programa ng Dole. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagtutulungan para sa isang matapat at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa mga tumutok at nakisama sa atin ngayong umaga. Mga kapamilya at kaserbisyo, manatag ng nakatutok sa DZMM. Nagmamadali ako. Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Kita-kita po ulit tayo next See week. you next week, See you partner. next week. Sa Partner, Yes. Next week, Pasko na talaga. Oo nga, no? Sisingilin na kita talaga. Oo, dadalhin ko regalo mo, partner. Oo, di ba? Oh, meron ako regalo kay Asek, di ba, Camille? Wow, Oo. thank you. Pero, Asek, Direktora, magpapa-research ako, paano kung walang mga regalo ang mga employer? Ayun. Bakit ganun? Biro lang. Sa Dole, mabilis at tapat na serbisyo, ikaw pala dapat Yan. ang maaasahan. Yes, Mhm. ng bawat Ng Pilipino. bawat Pilipino. So, Maraming again, salamat po. maraming salamat, Asek. Again, pasalamat sa pagsama mo sa akin at doing very well. Marami ka ng followers. Nako, ako magpapasalamat sa iyo, partner. Apprentice ako ni ma'am. Mutual admiration kami. Maraming salamat. Ang lahat ng admiration natin ay para sa inyo, mga manggagawa. Thank you. Salamat po. Bye-bye. Aksyon Dole sa DZMM. Doris Big